Mag-uusap kami ng para sabihin sa akin na wala lang sa kanya mga nangyari sa amin kagabi. Sasabihin niya ba na kalimutan ko na lang lahat? Hindi ako maghihintay na muli na naman saktan niya. Tama na ang 2 beses na ginamit niya ako. Daisy Ramirez, hindi ka na 17 years old na walang buwang sa mundo. Magising ka na sa katotohanan na wala kang halaga sa isang mayaman na katulad niya. Bulong ko. Sumasakit ang lalamunan ko sa pagpipigil na huwag umiyak. Ayokong sayangin ang luha ko kay David Jimenez na walang ibang ginawa kundi durugin ang puso ko. Twice, David Jimenez. Ihintayin ko ba ang pangatlo? Bakit kasi ang sarap-sarap ng ginagawa mo sa akin kaya madikit ka lang sa akin o walang galit ko? Nakakainis ka na talaga. Ani ko sa isip ko sa loob ng kondo niya bago ako nagmarcha palabas nito. Walang lingon-likod na umalis ako sa kondo. Hindi na ako babalik sa kondo mo. Pagkatapos ng sarap, sakit naman sa pusong binibigay mo sa akin. Nanakit pa ang katawan ko. Wisit ka, David. Huwag ka na magpapakita sa akin dahil... Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Singhal ko sa nakabangga sa akin. Daisy? Tama ba? Are you looking for David? Sambit na lalaki na mukha siyang pamilyar pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Charles Anderson. Mukhang hindi mo na ako naaalala. Kaibigan mo pala, maluloko na si David Jimenez. Pakisabi sa kanya wag na siya magpapakita sa akin kahit kailan. At pakisabi, maghahanap na talaga ako ng mas masarap kaysa sa kanya. Singhal ko tumalikod na ako sa kanya. Okay, Daisy. I tell him. Hindi ko na siya pinagkaabalahang lingunin pa. Naririnig ko pa malakas na pagtawa nito kahit medyo malayo na ako. Hanggang sa makauwi ako ng apartment ko ay mainit pa rin ang ulo ko. Makita lang kita ulit, David, na pangit, na matanda. Makakatikim ka sa akin. Lagi mo dala ko sa nasaktan. Iyoko na talaga sa iyo. Sa sobrang pagkainis ko'y kinuha ko ang larawan niya na nasa maliit na mesa sa tabi ng kama ko. Ito yung larawan niya na sinulatan ko ng kung ano-ano noon at dinala ko nang umalis ako noon sa condo niya. Hindi ko din alam kung bakit naisipan kong dalhin ito noon. Kinuha ko ito sa frame at muli kong sinulatan at ginawa kong itim ang iba pang mga ngipin niya. Sinulatan ko ito ng, "Hindi ka masarap, David Jimenez. Ayoko na sa'yo." Ilang beses ko pang pinitik ang picture bago ko ito binalik sa frame at muling inilagay ko ito sa pinagkuhanan ko kanina. Twice mo nang pinasasakit ang puso ko, kuyata. Alam kong hindi ako nababagay sa'yo dahil ang layo ng agwat ng buhay mo sa buhay ko. Sana hindi ka nalang nagpakitang muli. Sambit ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Nagising ako sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko. Dinampian ko ng halik ang labi ni Daisy na medyo nakaawang nang magmulat ang mata ko at mabungaran ang maamong mukha niya. She's sleeping like an angel. Ilang beses ko pang hinaplos ang pisngi niya bago ko inabot ang telepono ko na kanina pa nag-iingay. Nang tingnan ko ang tumatawag at makitang si Isabel, dahan-dahan kong tinanggal ang braso na Daisy na nakayakap sa akin at agad akong lumayo para sagutin ang tawag para hindi ko maabala ang tulog ni Daisy. She's just nothing, Isabel. Ako nang bahala sa babaeng iyon. Ginugulo niya ako. Ilang beses nang tumatawag at inaalaman tungkol sa iyo at kay Daisy. Paano niya nalaman ang tungkol kay Daisy? Hindi ko din alam. Pumunta ka na dito para matapos na ang lahat ng ito, David. Gusto ko nang bumalik sa Amerika. Sino ba si Daisy sa buhay mo ngayon at ganoon mo na lang siya protektahan? Don't worry about her. Just nothing. Pagkatapos namin mag-usap ni Isabel, bumalik ako sa loob ng silid at nang madali akong nagpalit ng damit. Ito na ang tamang oras para matapos na ang lahat ng ito. Pagkatapos ko makapagbihis ay umupo ako sa kama at tinitigan ko ng matagal sa Daisy. Parang ayoko siyang iwanan. Gusto ko na lang na manatili sa tabi niya at parang ayoko nang umalis. Baby, wait for me please. Babalik ako agad. We will talk later. Hinalikan ko siya ng magaan sa labi. Tatapusin ko lang ang lahat ng ito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat pag uwi ko, Bu. Just please, wait for me and stay here. Ani ko sa isip ko. Ilang beses ko pang nilingon ang kama kung saan nakahiga si Daisy bago ko isara ang pintuan. Bro, I'm on my way.
Pagkababa ko ng telepono ay pinarurot na Ron ng mabilis ang sakyan habang nasa likuran ng iba ko pang mga bodyguards. Ang akala ko'y nasa isang liblib na lugar ang pinagtataguan niya. Mali ako dahil nasa maayos na village ang hideout ng babaeng may gawa ng lahat. Sinadyang patayin ang mga magulang ko at pinalabas lang na aksidente. Ang kinakapatid ng ama ko na naging ganil at gustong angkinin ang lahat ng pinaghirapan ng lolo ko na ipinamana sa ama ko. Nang mawala ang ama ko, ako naman ang pinagtangkaan. Sa tulong ni Isabel na dati kong kasintahan noon. Nalaman ko ang lahat sa tulong ni Simon. Nakalap ko lahat ng kinakailangan kong mga papel para maipakulong si Tita Matilde. Dude, huwag ka nang pumasok sa loob. Hindi ka sanay sa ganitong labanan. Hayaan mo na kami. Gusto kong harapin ang Tita Matilde. Okay, huwag ka lang lalayo sa akin. Sunod-sunod ang narinig kong putukan. Umikot ako sa kabilang panig at nang makita kong bukas ang pintuan, dumiretso ko ng pasok. Hindi ko inaasahan ang nagtatago sa ikalawang palapag at pinaputukan ako na tumama sa kaliwang braso ko. Akala ko'y katapusan ko na nang may isang lalaki sa kabilang panig ang pinaputukan ako. Naramdaman ko ang mabilis na paghila sa akin kaya hindi tumama ang bala sa akin. What the hell, dude? Sabi ko huwag kong malis sa likuran ko. Hawak-hawak ko ang braso ko na marami ng dugo na umaagos. Dude, may tama ka. Shit, ang tigas kasi ng ulo mo. Nagdidilim na ang paningin ko at nangihina na ako sa dami ng dugo na nawala sa akin. Hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko. Huwag kang mamamatay, dude. Pag namatay ka, liligawan ko si Daisy. Damn you, bastard! Don't you dare touch her even the tip of her nail with your flirty hand. Nawala ang sakit na naramdaman ko nang marinig ko ang pangalan ni Daisy. Gusto ko na makauwi sa kondo para makita siya at mayakap. Get him out of here! Utos ni Simon sa dalawang tauhan niya. Kahit gustuhan ko pang manatili para harapin si Tita Matilde, hindi ko na pinagpilitan dahil sa natamo kong tama at marami ng dugo ang nawawala sa akin. Nang makarating kami sa sakyan, nagdilim na ang paningin ko at nangihina na ako. Oh, please wait for me. Ang huli kong nabanggit bago ko mawala ng malay. Nang magising ako sa isang silid na hindi pamilyar sa akin, bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ng kaibigan kong si Simon. What happened? Nasaan tayo, Simon? Okay na lahat. Sa kasamang palad, hindi nakaligtas ang tita mo. May ibang grupo na lumusob sa hideout nila at isa ang tita mo sa mga nasawi. Ano lugar to? Nandito ka sa hideout ko. I need to go, Simon. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sabi ng doktor, 3 hanggang 4 na araw bago ka tuluyang gumaling. Baka mag-alala sa Daisy pag nakita kang ganyan. Tama si Simon. Ayoko mag-alala ng gusto si Daisy, kaya lang baka magalit at umalis na naman ito katulad noon. Ngayon, tapos na ang problema ko. Ang pagsuyo naman kay Daisy ang aasikasuhin ko. Hindi ko akalain na kilala mo pala si Kuya David Jimenez. Daisy, at siya pala ang lalaking kinababaluan mo at iniiyakan. Kaibigan siya ni Kuya Justin, ang asawa ng Ate Eliza ko. Siya ang pinakatahimik at suplado sa 4 na magkakaibigan. Alam mo ba yun? Pinagdiinan mo talaga ang kinababaluan at iniiyakan? Kaibigan mo talaga kita? Joke lang, BFF. I love you. Sambit ni Amy at ngumisi pa ito. Ako din naman. Hindi ako makapaniwala na kilala mo si David. Hindi ko din akalain na isang bilyonaryo ang amo ko noon at hinahangaan ng mga kababaihan. Hindi ko akalain na ganoon kayaman si David Jimenez, kaya lalo ko nanliit sa sarili ko. Bakit parang ang lungkot mo? May problema ba? Saan ka ba dinala ni Kuya David pagkagaling sa bar? Ikaw, saan ka dinala ni Sir Simon? Blooming na blooming ka ngayon ah. Huwag mong sabihin ah. Hindi ko napigilan ang mapahalakak ng mamula mukha niya at tinakpan niya ang mukha gamit ang balad niya. Amy, I'm happy for you, BFF. Nasa wakas, hindi mo na itinatago ang nararamdaman mo. Ikaw talaga, hindi ko naman tinatago. Naiinis lang ako sa kanya. Sige na, maghahanda pa ako sa pagpasok. May duty ako sa ospital ngayon. Niyakap ako ni Amy bago ito umalis sa apartment ko. Linggo ngayon kaya wala akong pasok sa opisina. Isang buntong hininga ang pinakwalan ko dahil ngayon na mag-isa na naman ako, naiisip ko na naman siya. Kung hinintay ko ba siya katulad ng sinasabi niya, may magbabago ba sa sitwasyon namin?
Mula nang dumating ako sa apartment ko pagkagaling sa kondo ni Kuya Ta, ay yan ang paulit-ulit kong tanong. Ilang beses kong tinignan ang telepono ko. Nagbabaka sakali na tatawagan niya ako kaya mag-iiwan ng mensahe. Kaya lang, hindi niya nga pala alam ang number ko. Nakakainis ka talaga, David Jimenez. Lagi mo na lang ginugulong isip ko at ang buhay ko. Humingi kaya ako ng isang buong bakasyon sa trabaho. Umuwi muna ako sa probinsya. Sambit ko, para akong tanga na nakikipag-usap sa sarili ko. Nang sulyapan ko ang wall clock, laking gulat ko na magtatanghalian na. Mula kahapon, wala akong ganang kumain dahil sa kaiisip ko sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa at naglakad ako patungo sa kusina. Makapagluto na nga lang, para mawala na sa isip kong tandang David. Naging abala ako sa pagluluto at nakalimutan ko panandalian si Kuya Ta. Sunod-sunod na katok sa pintuan ang nagpagambala sa pananahimik ko. Ano naman kayong nakalimutan ni Amy? Ani ko sa isip. Wait lang. Nagmamadali. Makakatok naman. Ano naman nakalimutan mo, friend? Nabitin sa eran sasabihin ko nang bumungad sa harapan ko ang taong kanina ko pa iniisip. Napakasimple ng suot nito. Shorts, white t-shirt at sneakers. Nagsusumigaw pa rin sa karangyan ng itsura niya kahit simple ang mga suot niya. Tanging rilong pambisig lang ang suot niya accessories sa katawan. Hindi ko pa nakikita ang mata niya dahil nakasunglasses siya. Ang hot naman talaga ni Kuya Ta. Makalaglag panty. Sa isip ko. Can I come in, boo? Malamig yung turan. Hindi ako nakapagsalita at siya na nagkusang tumuloy sa loob at isinara ang pintuan. Hinawakan niya ang kamay ko at iginiya ako patungo sa sala na animoy sa kanyang apartment. Nang makarating sa sala, binitawan niya ako. Napatitig ako sa braso niyang may banda at sa mukha niyang medyo maputla kaya nakaramdam ako ng pag-alala. Lumapit ako sa kanya, tinaplos ko ang braso niya at ang mukha niya. Ano nangyari? Nasa tinig ko habang patuloy ang paghaplos ko sa braso niya at titig sa mukha niya. I told you to wait for me. Why did you leave? You're so stubborn. Singal niya sa akin. Niyakap niya ako na mahigpit at naramdaman ko ang mga halik niya sa buhok ko. Ang yakap na parang ang tagal naming hindi nagkita. Humihigpit ang yakap niya at paulit-ulit ang halik niya sa buhok ko at may sinasabi na kung ano na hindi ko naririnig dahil sa sobrang hina ng boss niya. Naiinis ako sa sarili ko dahil tuwing nakukulong ako sa bisig niya, nawawala ang galit ko. Nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban ko ang makulong sa mga bisig niya. Mukhang hindi sa pangkaraniwang aksidente lang niya nakuha ang sugat sa braso. Kinalas ko ang yakap niya at muli kong tinignan ang braso niya at ang mukha niya. Pinasadahan ko pa ng tingin ang buo niyang katawan. Kung meron pang ibang sugat sa katawan. Nakahinga ko ng maayos nang wala akong ibang nakita sa katawan niya. Huwag mong ibahin ang usapan, David Jimenez. Ano nangyari sa'yo? Saka paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Saka bakit hihintayin kita? Narinig kitang kausap ang babaeng harina sa telepono at nagkita ko yung dalawa. Siya bang may gawain niya sa'yo? Masakit ba yan? May iba ba bang sugat sa katawan mo? Iningal pa ako matapos kong tuloy-tuloy na sambitin lahat ng nasa isip ko. Isang malakas na halakhak lang ang pinakawalan niya at muli akong niyakap ng mahigpit. My baby is jealous and worried about me. Masaya ako na marinig mula sa iyong pag-aalala sa akin, Bo. Sambit niya, tumigpit pa ang yakap niya at paulit-ulit na halik sa buko. Hindi ako nagsaselos. Bitawan mo nga ako. Singal ko sa kanya, tinampas ko siya sa braso. Nakalimutan ko ang sugat niya. Ouch, baby. It's hurt. Nabitawan niya ako, tumawag siya sa braso niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi. Lumapit ako sa kanya, tinaplos-saplos ko ang braso niya. Masakit pa ba? Yes, Bo. Sobrang sakit. I feel better if you kiss me on the lips. Tura ni Kuya Ta at pinatulos ang labi niya. Lumayo ako sa kanya at pinaliitan ko siya ng mata. Tumigil ka dyan, David Jimenez. Doon ka sa babae mo magpahalik. Tinalikuran ko siya at naglakad ako patungo sa kusina para ipagpatuloy ng pagluluto ko. Kailangan mo muna magpakipot ng konti, Daisy. Huwag kang marupok. Bulong ko. Hindi ko napigilan ang mapangisi sa naisip ko. Gusto kong alamin kung mahal niya din ako. Kailangan ko muna siyang pahirapan para malaman ko kung hindi niya ako susukuan at bibitawang muli. Gusto kong alamin na nangyayari sa buhay niya. Marami akong bagay na gustong malaman sa buhay niya para mas makilala ko ang totoong David Jimenez.
Sa lalim na iniisip ko'y nakalimutan kong nandito siya sa apartment ko. Nagulat pa ako nang yakapin niya ako mula sa likuran at ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Oh, it smells so good. What is it? Can I eat lunch here? Hindi pa ako kumakain mula kagabi. Sambit niya at ilang beses niyang dinampian ang halik ang balikat ko at ang ibaba ng tenga ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil sa gumagapang na init sa katawan ko, dulot ng mga halik niya. Daisy, huwag kang bibigay. Ulit-ulit kong pagkausap sa sarili ko. Ang hirap paglabanan ng mga yakap at halik niya. Umikot ako paharap sa kanya at hinarap ko siya. Itinulak ko siya palayo sa akin dahil kung hindi ko gagawin, alam kong madadala na naman ako sa mga yakap niya at halik niya na mauuwi sa pag-aangkin niya sa akin. Umupo ka na. Magkakain na ako. May pagtataka sa mga mata niya. Sumunod siya sa sinabi ko at nang sulyapan ko siya, mariin ang pagkakatitig niya sa akin. Tumalikod ako at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil hindi ko kayang tagalan na matitigan ang mata niyang nagsusumamo. Gusto ko ding maranasan na ligawan at suyuin niya ako. Hindi yung lagay niya na lang akong aangkinin. Nakikita ko sa gilid ng mata ko ang pagsunod niya ng tingin sa bawat galaw ko na nagpapanginig sa mga tuhod ko. Nakapaghain na ako at nilagyan ko ng pagkain ang plato niya. Nagsimula na akong kumain nang hindi siya kinakausap. Hindi niya ginagalaw ang pagkain niya kaya nakaramdam ako ng inis. Kumain ka na, David. Bago pa ako mainis sa'yo at hindi ka napapuntahin dito kahit na kailan. Napangiti ako na lihim nang simulan niyang kumain at magsunod-sunod ang ginawa niyang pagsubo. Mukhang nagustuhan nito ang niluto kong adobong manok. Muli ko nilagyan ang pagkain ng plato niya. Salamat, baby. Malambing niyang tura na nagpangiti sa akin ng lihim. Kinikilig ako sa mga paglalambing niya pero hindi ko yun ipapakita sa kanya. Nagsalin ako ng tubig sa baso at inabot ko sa kanya. Napatitig na naman siya ng matagal sa akin. Kahit naman gusto ko siyang pahirapan, hindi ko kayang matiis na hindi siya alagaan. Pagkatapos namin kumain, ako na rin ang nagligpit ng mga pinagkainan namin. Hintayin mo na lang ako sa sala, David. Hindi ito umimik at nakasimangot na sumunod sa mga sinasabi ko. Naglakad ito nang may kung anong binubulong patungo sa sala. Gusto ko siyang habulin at yakapin pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil kung gagawin ko iyon, bibigay na naman ako sa kanya at hindi ko mararanasan kung paano manuyo ang isang David Jimenez. All night, staying in Simon's hideout is a nightmare. I can't sleep thinking of Daisy's whereabouts. Kailangan ko ba siguro na nasa kondo pa siya at hinihintay ako? I grabbed my phone from my pocket and dialed Charles' number immediately. Nakailang ring din bago nito sinagot ang tawag ko. Hindi pa ako nagsimulang magsalita nang unahan ako ni Charles. Buti tumawag ka. I saw your girlfriend in the lobby yesterday. She looks so pissed. Pinapasabi niya na huwag ka na daw mapapakita sa kanya at maghahanap na siya ng mas masarap kasi sa'yo. Mukhang tototohanin niya na mga sinasabi niya. If I were you, I would talk to her right now bago pa siya mawala sa'yo. Shit! I hung up the phone kahit nagsasalita pa si Charles. Mabilis sa mga kilos ko na lumabas ng silid. Kahit kumikirot ang braso ko ay wala akong pakialam. I need to see Daisy right now and talk to her. Ang dami ko mga naiisip na maaaring totohanin niya ang mga sinabi niya sa sobrang galit sa akin. Hindi ko papayag na may makakalapit sa kanya na kahit na sino. Dude, saan ka pupunta? I need to see her right now. Hindi ko na hinayaan si Simon na magsalita. Tinalikuran ko na siya at sumakay na ako sa sasakyan ko. Hindi ko na kailangan ng driver at mga bodyguards. Pinaharurot ko agad ang sasakyan ko papunta sa apartment niya. Alam na alam ko kung saan siya nakatira. Simula na umalis siya sa kondo ko noon. Sa bilis ng pagmamaneho ko, nakarating agad ako sa apartment ni Daisy. Open the dorm door, boo! Before I lose my patience and break this dorm door! I shouted. Sunod-sunod ang pagkatuko nang hindi niya pa ako pinagbubuksan. Nang buksan niya ang pintuan at makitang ayos, niya ay napasingap at kumalma ako. She looked so hot wearing maong shorts, sleeveless na pantaas at kanyang apron. She's so beautiful. I want to see beautiful sight like this every day when I get home from work. Gusto ko pagising ko, siya agad ang makikita ko. She looks so surprised to see me kaya ako na nagkusang pumasok sa loob ng apartment niya. Hindi ko alam ang gagawin ng malamig ang pakikitungo niya sa akin at hindi niya pagkausap sa akin. That making me crazy.
Ramdam ko ang pag-aalaga niya kahit galit siya sa akin. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. I never courted a woman before and I never in my life pursued a woman kaya hindi ko alam kung paano ko sisimula na suyuin siya. Sinusunod ko na lang ang bawat sasabihin niya. Gusto ko pa sana na manatili sa kusina para panoorin ang bawat galaw niya, just like the old days when we were at my condo. Nang sabihin niyang sasala ko maghintay sa kanya, gusto ko sanang tumutol kaya lang ayokong lalo siyang magalit sa akin. Kaya sinunod ko muli ang utos niya. I'm dumb idiot. I can't do anything good right now to talk to her. I murmured while walking towards the living room. Hindi ko alam kung paano manuyo ng babae at lalong hindi ko alam ang magpaamo ng babae. All my life, women chased me kaya sanay ako nakukuha ang babae sa napakadaling paraan dahil sila ang kusang lumalapit sa akin. Ngayon lang ako nakapasok sa apartment niya. Maliit pero napakaaliwalas ng loob nito. Small living room and kitchen na tama lang sa pang-isahan tao. Naroon siyang maliit na TV and couch and a coffee table. Iginala ko pa ang mata ko at may nakita kong isang pintuan na sa tingin ko ang salid niya. Sa loob ng 5 taon dito, si Daisy naninirahang mag-isa. My baby living alone in this tiny apartment because of me. I uttered. Umupo ako sa sofa at sinandal ko ang ulo ko, saka ako pumikit. I feel so exhausted. Hindi ko na kinaya ang pagod ko mula kagabi na wala akong gaanong tulog kakaisip kay Daisy at ang pagkirot ng braso ko sa natamo kong sugat sa pagkakabaril sa akin kahapon. I lay down on the couch para ipahinga ang sarili ko. Ipinikit ko ang mata ko hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ko. Nalimpungatan ako sa marahan na paghaplos sa aking muka. I hear Daisy's soft and calming voice. Hindi ko idinilat ang mata ko. Gusto kong marinig ang mga sasabihin niya sa akin. I want to know why she's not talking to me and why she was so cold earlier. Kumakalma ang sistema ko sa patuloy niyang paghaplos sa pisngi ko. Ano ba nangyari sa'yo, Kuya Ta? Mukha kang pagod na pagod. Mainit ka't medyo maputla mukha mo. Ano ba nangyari sa braso mo? Kahit naman naiinis ako sa'yo, ayoko naman masaktan ka. Ang babaeng harina ba may gawa nito sa'yo? Nararamdaman ko ang paghaplos niya sa braso ko at muling bumalik ang mainit niyang palad sa mukha ko na napakasarap sa pakiramdam. Gusto kong malaman na lahat-lahat ng tungkol sa'yo, David Jimenez. Ang alam ko lang, noon ay masungit, palasigaw at cold ang mayaman kong amo. Hindi ko akalain na isa kang bilyonaryo at tinahangaan ng maraming tao lalo na ng mga kababaihan na nagpapakulo ng dugo ko. Ang sarap ibuon sa lupa ng mga babae sa bar na nagpapapansin sa'yo. Pinigilan ko ang mangiti sa ulin sinambit niya. I don't care about other women. Ikaw lang, baby, ang gusto ko. At ikaw lang ang nagpapabaliw sa akin ng ganito at ikaw lang ang babaeng nagpapakabog ng gusto sa puso ko. Ikaw lang babaeng nagpapagulo sa buong sistema ko at ikaw lang din ang babaeng nagpapakalma ng sistema ko. Gustong gusto kong isigaw sa kanya na she's the woman I love the most. Nakakainis lang tuwing makukulong ako sa mga bisig mo. Nawawala ang galit ko sa'yo. Alam mo ba yun, David Jimenez? Bilang naglalaho na parang bula ang galit na nararamdaman ko pag malapit ka. Tulad ngayon, gusto ko lang naman maranasan ang suyuin at ligawan ng isang David Jimenez. Hindi yung puro ka nalang pag-angkin sa akin na gusto ko din naman. Napasingap ako nang dumampi ang labi niya sa labi ko. Isang magaan na halik na nagpakawala sa katinuan ko. Ang labi niya na gustong gusto kong halikan. Simula ngayon, ipaparamdam ko na sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin at kung gaano ko siya kamahal. I never would in my life pero para kay Daisy, lahat kaya kong gawin. Liligawan ko siya at lahat ng panunuyo'y gagawin ko para bumalik lang siya sa akin. Dahan-dahan ko iminulat ang mata ko at nagkunwaring kagigising ko lang. Kanina ko pa pinipigilan ang mangiti sa mga sinasabi niya at natataranta siyang umalis sa tabi ko at lumayo ng konti sa akin. Baby, kanina ka pa natapos? Nakatulog pala ako. Bigla ang pagkarot ng sugat ko at pagsakit ng ulo ko kaya napapikit ako at muli akong sumandal sa sopa. Nilalagnat ka. Kaya mo bang tumayo? Doon ka na sa silid ko magpahinga. Maghahanap ako ng gamot. Masakit na masakit ba ang braso mo? Idinilat ko ang mata ko nang maulunigan ko ang pag-aalala sa boses niya. Parang may humaplo sa puso ko nang makita ko sa mata niya ang concern sa kalagayan ko.
Why has she always cared about me even though all I did was hurt her? Ani ko sa isip ko. Hinila ko ang kamay niya kaya napaupo siya sa kandungan ko. I locked my arms around her. Baby, stay still. Let me just hug you please. Pagsusumamo ko nang tangkain niyang kalasin ang yakap ko. I tightened my embrace. Sinandal ko ang ulo ko sa braso niya at ipinikit ko ang mata ko. Always calming to feel the warmth of her body. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa amin at tanging paghinga lang namin ang maririnig sa sala. Gumalaw siya paharap sa akin at ikinulong niya mukha ko sa palad niya at hinalikan ng noo ko. Magpahinga ka na, Cecily David. Ang init mo na. Tumayo siya mula sa kandungan ko, tinilan niya akong patayo. Hawak-hawak niya ang kamay ko patungo sa silid niya. Nauuna siya naglakad habang hilan niya ako. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ang kamay kong hawak niya. I love you, boo. I murmured. Kailan ba ako magkakalakas ng loob na sabihin sa kanyang mahal ko siya? Payapang-payapa na ang paghinga ni Kuya Ta sa tabi ko at bumababa na ang lagnat niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina nang didiliryo na siya sa taas ng lagnat at kung ano-ano na ang sinasambit niya. Oh, please come back to me. I love you so much. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko ang naririnig ko mula sa kanya dahil nagdideliryo siya sa sobrang taas ng lagnat niya. Hindi pa din humuhupa ang lagnat niya kahit napainom ko na siya ng gamot. Pinunasan ko na rin ang katawan niya ng malamig na tubig. Naupo ako sa gilid ng kama at paulit-ulit kong pinupunasan ang noo niya. Hinawakan ko ang kamay niya nang matapos ko siyang punasan. Kuya Ta, pagaling ka na. Pangako hindi na ako magagalit sa'yo. Hindi na kita susungitan at kakausapin na kita ng maayos. Pangako, basta magpagaling ka na, please. Sambit ko habang hawak-hawak ko ang kamay niya. Bu, mahal na mahal kita. Bu, please forgive me. Paulit-ulit na lumalabas sa bibig ni Kuya Ta. Dala marahil sa taas ng lagnat niya kaya kung ano-ano ang kanyang nasasambit. Kuya Ta, mahal na mahal din kita. Kaya magpagaling ka na. Pangako aalagaan na kitang mabuti para hindi ka na magkasakit. Hindi na ako alas sa tabi mo. Hindi ko nahayaan ang babaeng harina na lapitan ka o kahit na sinong babae. Magaling ka na please. Nadudurog ang puso ko na makita ko si Kuya Ta na ganito ang kalagayan. Mas gusto ko pa na lagi siyang masungit sa akin kaysa ganito na may sakit siya. Dumadaing, nagdidelirio at paulit-ulit na paghingi ng tawad sa akin. Tumabi ako sa kanya at niyakap ko siya na mahigpit dahil nanginginig ang kanyang katawan. Siniguro kong hindi ko matatama ng braso niya na may banda. Halos 1 oras ako na nakayakap sa kanya hanggang sa naging payapa na ang paghinga niya. Ilang minuto na ako nakatitig sa maamon niyang muka habang payapang natutulog. Hindi ka babakasan ng kasungitan at intimidation at mukha siyang lalaki na nangangailangan ng kalinga. Nakahinga na ako ng maayos na wala na ang lagnat niya at pagdideliryo. Kailangan kong alamin mula sa kanya kung saan niya nakuha ang sugat sa braso niya. Mukhang ito ang pinagmumulan kung bakit siya nilagnat. Nang sulyapan ko ang wall clock, saka ko lang napagtanto na papagabi na at kailangan ko na magluto ng hapunan namin. Yumuko ako't dinampuan ko ng magaan na halik ang noo nito. Pisngi at ang labi niya bago ako umalis sa tabi niya. Love, magluluto lang ako ng hapunan natin. Bulong ko at muli kong dinampian ang halik ang labi niya. Hindi ko na itatago ang nararamdaman ko sa kanya katulad ng sinabi ko kanina. Aalagaan ko siya at mananatili ako sa tabi niya kahit ayaw niya. Nilingon ko pa siya bago ko isara ang pintuan ng silid ko. Naging abala ko sa pagluluto ng sinigang na baboy para sa kanya. Tuwing may sakit ako noon, pinagluluto ko ni Lola ng sinigang. Nangungutang pa siya sa kaibigan niya sa palengke para mapaglutuan ako. Napasingap ako niyang may yumakap sa likuran ko na kahit hindi ko lingunin, alam na alam ko ang amoy niya at ang mainit niyang yakap na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Inihilig niya ang baba niya sa balikat ko. Muli ako napasinghap nang maramdaman ko ang magaan niyang mga halik sa balikat ko at sa ibaba ng tenga ko. Napapangiti ako na mukhang may pumipigil sa kanya na sabihin ang gusto niya sabihin. Akala niya siguro galit pa ako sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pagluluto ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Hindi na siya nagsalita. Katahimikan ang namayani sa kusina. Tanging tunog ng kumukulong tubig ang maririnig.
Mabigat siyang bumuntong hininga na parang may malaki itong problema. Pinatay ko ang stove at hinarap ko siya. Kumusta ng pakiramdam mo? Dinama ko ano niya sa pamamagitan ng palad ko. Hindi na muling bumalik ang lagnat niya. Salamat naman at nawala na lagnat mo. Nagugutom ka na ba? Nang tumingala ako sa kanya, biglang nanghina ang mga tuhod ko sa mariin niyang pagkakatitig sa akin. Nag-init ng gusto ang mukha ko at pakiramdam ko'y pulang-pula na ako. Siguro nagtataka siya na ibang ikinikilos ko kaysa kaninang pagdating niya. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. May hinakunturan. Tatalikuran ko na sana siya nang kinabig niya akong papalapit sa kanya. Ikinulog niya ako sa bisig niya na nagpapalakas ng kabog ng puso ko. Nawala na lahat ng galit ko sa kanya. Wala na akong makapang ano pa mang sama niyang loob. Yumakap ako sa kanya pabalik at inihilig ko ang ulo ko sa dibdib niya. Pinapakinggan ko ang malakas na kabog ng kanyang puso. Ang sarap sa pakiramdam ng mga haplos niya sa likuran ko.